Anong latest po mga kababayan? Ito! Kinansela ng Commission on Elections 2nd Division ang registration ng Duterte Youth Party List noong nakaraang midterm elections. Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia ang hatol ng komisyon sa botong 2-1. Pero pag nilinaw ng COMELEC, pwede pang iapila ng party list ang desisyon. Nauna nang sinuspinde ang proklamasyon ng Duterte Youth matapos makakuha ng 2.3 billion votes o 3 upuan sa Kamara nitong nagdaang eleksyon. Nagugat yan sa mga naunang kasong inihain ng ilang youth leaders sa grupo. At yun na nga po mga kababayan, no? Tuluyan na ngang kinansela mga kababayan ng COMELEC. Kawawa naman yung Duterte Youth Party List mga kababayan na sila pa naman yung nasa number 2, di ba mga kababayan, overall. Sa napakaraming party list mga kababayan, yung Duterte Youth Party List ay nasa pangalawa pong posisyon mga kababayan. Siguro, di nila matanggap mga kababayan na nakuha ulit yung Duterte Youth Party List mga kababayan na alam naman natin na talagang tumutuligsa talaga sila mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga makakaliwa. Diba po kabayan? Kaya siguro, tinatrabaho mga kababayan. Naku po. O eto mga kababayan, pakinggan natin ang chairman ng COMELEC na si George Garcia mga kababayan ukol sa pagkansela nila sa Duterte Youth Party List mga kabayan. Ay ilalabas ng Commission 2nd Division ang resolution sa Duterte Youth by a vote of 2-1 cancelling the registration 2-1 of daw, mga Duterte kababayan. Youth Party List. Of course, bagamat yun ang naging desisyon ng COMELEC Division, ay mayroon pa naman din na remedyo yung naturang party list. Pwede pa rin sila mag-file ng motion for reconsideration upang ma-resolve yan ng Commission and Bank. Yung presiding commissioner ay nag-dissent doon sa naging majority decision ng 2 miyembro ng division. For the information of everyone, ang original na decision ay ang ponente ay ang presiding commissioner, subalit nag-dissent yung 2 miyembro ng komisyon, kaya naman nire-raffle ito upang mapunta doon sa isa sa 2 nag-dissent. Kaya yung isa sa mga nag-dissent, ginawa na niya ang kanyang majority decision upang maging majority decision siya, na kung saan yung presiding naman ang nag-dissent doon sa naging decision po nila. Meron din po ilalabas na isang desisyon. I think isang kandidato na nanalo for congressman dito sa Manila. Naku po mga kababayan, no? At eto na nga po mga kababayan. Attorney Harold Respicio mga kababayan, best friend to ni chairman ng COMELEC na si George Garcia. Naghain ng petition for certiorari mga kababayan laban sa Commission on Elections. Naku po, kasama nilang ibinabahagi ang aligasyong panunuhol di umano ng kasalukuyang chairman nito na si COMELEC Chairman George Erwin Garcia mga kababayan na aabot sa ilang daang milyon di umano. Naku po. Naku po mga kababayan, ito. Pakinggan natin ang buwelta ni Attorney Harold mga kababayan. Ito. Gordon Pisaras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para magkorte si call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nanghingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Attorney Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Attorney Pisaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat
ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Attorney Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Naku po mga kababayan, oh. Hoy, 300 million di umano mga kababayan. Naku po, Chairman George, naku po mga kababayan. Ano po ang masasabi niyo dito ukol sa sinasabi ni Attorney Harold mga kababayan? Magkomento lang kayo sa baba mga kababayan at pag-usapan natin yan, oh. Nakakaloka mga kababayan. Kaya itong si Chairman, naku po, ay dapat na hubang palitan mga kababayan? Naku po, pero mukhang malabo yan kabayan, no? Kasi nasa Bangag Administration. Sorry po mga kababayan. Nasa Marcos Admin pa po kasi tayo mga kababayan. Tila malabo pa ata yung mangyari. Pero sa 2028 mga kababayan, doon na po tayo magkakaalaman. At panigurado yan. At eto pa po mga kababayan, ayon kay Boss Jojo de Guzman Connect TV, naku po, walang pakialam ang Pangulo sa mga OFWs sa Israel, Iran, na girian mga kababayan. Naku po, eto, pakinggan natin si Boss Jo mga kababayan. Kahit kailan talaga, walang kwenta-kwenta talaga itong junior na to. The war between Iran and Israel now Oh, on its mga sixth kababayan, day, but the Philippines is not yet ordering the mandatory repatriation of Filipinos in both Wala pa countries. mga There are kababayan. about 30,000 Filipinos in Israel and another 1,200 in Iran. President Bongbong Marcos says repatriation remains voluntary for now. He adds Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak is personally overseeing the evacuation efforts in Israel and Iran. We of course Nako. are watching our Nakita ko ng multo. No mandatory daw. Grabe ka talaga. Wala ka talagang pakialam sa kababayan mo, ha? both in Israel and in Iran. And as a matter of fact, we have already contacted all. Grabe, our tinanda mo, nationals 3 and years asked pa them lang. if they want to be evacuated. Some have asked to be evacuated out of Israel. Some now, nung una, sa Iran, ayaw nila munang umalis. Pero ngayon, meron ng sinasabi Pasintabi sa mga kumakain, ha? na kailangan, wala silang, natatakot na sila kaya nagpapatulong na makalabas. Ang Siyempre. naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila Ano po, Mr. President? ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya naghahanap Tingnan mo mga kababayan mo, oh. Si Mga Bayan Pilipino. Controller Eva Cortez Oh. gusto nang makabalik ng Pilipinas sa lalong Ito mga madaling babae, no? panahon. Kawawa. Mga 3 o 5 times na po ng war dito sa Israel, hindi po ako ganito. Pero ngayon po, medyo talagang kaiba yung nararamdaman ko. Medyo natakot ako eh. Hindi ko po alam. 3 times na war yan, ha? Hindi siya natakot. Ngayon lang, oh. Dapat dyan pa lang, mandatory na yan. Tama, Oh. Boss Jo. Ito ang pinagkaibang mo kay PRRD. Ito, meeting kagad. Ikaw, kung saan ka pumupunta, trabaho ng DepEd yan. Ito, trabaho mo dapat to. Tingnan mo to. Sunday, summoning his top security officials to Malacanang. On top of the agenda, the Eto mga kababayan, no, ganito kung rumispondi si Tatay Digong noon mga kababayan. No. Ito yung pinakita ni Boss Jo mga kababayan. Tingnan natin plight of Filipinos in the Middle East amid increasing tensions between US and Iran. Nung 2022, sumiklab din. Gera. Ang napag-usapan doon, ang instruction ng Presidente, inalerto niya yung lahat ng sandatang lakas. Which means yung Air Force, saka yung Inalerto lahat. ating Army, na yung lahat ng Ikaw, wala kayong inalertan ninyo yung mga crocs para sa impeachment. Nako. Tama ka dyan, Assets Boss Jo. Tama. that can be utilized for the evacuation of our countrymen doon sa lugar ng may
tensyon sa gitnang silangan, iihanda nila para at any time na merong open hostilities mag-escalate Yeah. that will imperil the lives of our countrymen, Diba? i-evacuate natin ang ating mga kababayan. There are Yun. more than 7,000 Filipinos in Iraq and Iran. The armed forces now reviewing its plans to deploy its assets to the Middle East. We have had plans for this in the past, but it did not materialize. The nearest so far we can talk about was that repatriation of our fellow Filipinos from Malaysia, particularly in Borneo. The AFP had previously prepared to deploy Navy ships to Libya. Ganyan dapat. The president had ordered in 20 Gamitin eroplano, gamitin ang barko. Ama, Diyos mio, Marimar. 2018 in response to the abduction of 3 Filipino overseas workers that year. That plan could now be used for the mass pullout of Filipinos in Iraq and Iran even when the need arises. Ay no, pwede namang gamitin yung, saan ba? Yung palibot, daan nga ng Saudi Arabia. Galing-galing mo, Jojo, akala mo sino ka. The Air Force says it can deploy its C-130 cargo plane. Oh. The Navy Asset natin landing yan. docked vessels. But this could also mean the AFP stretching its resources to thin. pero ngayon mga kababayan, voluntary pa daw mga kababayan ayon kay PBBM mga kababayan. Nako po. Since its limited capabilities are now occupied addressing internal and external threats. Right now, we are ready to deploy anytime. Yun. When the Alam mo, pag ganyan ang balita, nakikita natin sa ating gobyerno, working government, feel secure tayo. Pero ngayon, no, hindi pa yan. Wala pa yan. Wala. Wala pa yan. indicator shows and the decision of the government for us to deploy, we will deploy immediately. Ganyan. In fact, tignan nyo, The Department of National Defense is now preparing for the repatriation of Filipinos in the Middle East, particularly in Iran and Iraq. The DND will deploy 2 landing ships with 500 capacity each, 2 C-130 planes and 1 C-295 aircraft for the repatriation of the OFWs. Grabe pala noong panahon ni Tatay Digong mga kababayan, no? Kung, di ba, kung makapag-action mga kababayan, action na kaagad mga kababayan. Di ba po, wala lang daming sat pa mga kababayan. Di kagaya ngayon. Hindi pa raw mga kababayan. Nako po, nako. Anong masasabi mo dyan kabayan? Nako. The Armed Forces of the Philippines or AFP will also deploy 2 combat forces consisting of Army and Marine battalions to help the repatriation. Ang idea ni Presidente is magpadala tayo doon just in case na kailangan ng mga tao natin ng proteksyon. The 2 battalions will not be there to engage in combat with anybody, but to facilitate or help assist in the repatriation of the OFWs, especially in Iraq. Hindi sila magpunta doon para makipaglaban. Lorenzana says they will also consider renting cruise ships with 3,000 capacity and a commercial plane if a large number of OFWs. Grabe mga kababayan, no? Ibang klase talaga yung pagmamahal ni Tatay Digong mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga OFW. Yun po mga kababayan, di ba? May asset tayo Larga na mga kababayan, gamitin na. Para yung mga kababayan natin na naipit sa gera ay may ligtas natin mga kababayan. Di ba? Grabe itong si Tatay Digong pala noon mga kababayan, no? Talagang advance mga kababayan, advance mag-isip, advance magplano, advance lahat. Di kagaya ngayon mga kababayan. Kayo lang po ang musga. Advance sa kaanuhan mga kababayan. Naku po. Wants to come home. The official adds Philippine Coast Guard ship BRP Gabriela Silang will be en route to the Middle East to help the evacuation. yan. Dapat ganyan ang ginagawa ni Tariela. Alam mo naman ito, maritime security, kayo ng security. Pero pag
yung mga ganito, dito natin talaga kailangan isalba ang ating mga kababayan. Tama ka dyan, Boss Joe. Ito yung makabayan at makabansa, hindi yung kung ano-anong pinag-ano nyo dyan, wala namang kwenta. Gabriela Silang came from France and was supposed to be delivered to the Philippines. The ship is now docked at a Malta free port and will head to Oman and Dubai to be used as shuttle from Iran and Iraq to Qatar. The DND secretary is also worried about the safety of OFWs who want to stay in their jobs despite the ongoing conflict. Ito kasi yung challenge because some Filipinos do not want to leave their job kasi sabi na ano gagawin natin sa Pilipinas. Oo. Meron pa rin talagang ayaw nila kasi syempre mas gusto nila doon mas malaking kita. Pero make it mandatory. Make it mandatory but let others. Kasi pag mandatory na yan, i-deploy mo lahat ng mga assets natin yan. Air assets, sea assets, mga ganon. Pupunta ang pupunta, hindi ang hindi. Pero at least meron kang ginagawa. Hopefully we will be able to convince them kung medyo delikado yung buhay nila to come home. The DND is now waiting for the documentation of the... Diba for now kasi medyo ano pa yung mga kababayan natin kasi pero pag yan ay lumala, pag lumala bigla at any rate, at any time, nandyan na ang ating asset. Hindi kagaya ng Marcos Bangag na ganito. Ganito ang sagot niya, Sir, alert level 3 or 4? To? Alert level 3 or 4, mandatory repatriation. No, not yet. Walang kwenta. Naku po mga kababayan. Wala pa mga kababayan. Si panigurado pag lumalala na yung mga kababayan, gera dyan sa Israel kontra Iran mga kababayan. Ay naku po. Baka doon pa lang po magkaratol-ratol na po yung ating mahal na Pangulong mga kababayan. Naku po, di ba? Oh. Advance mga babae, no? Advance mag-isip, di pa eh. Di ba? Iba yung advance ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Di ba? Maihalin tulad mo talaga sa pamamahala noon kay Tatay Digong, mga kababayan. Di ba? Kaya mga kababayan, kahit sinong magsasabi dyan na ano ang ibibigay ni Tatay Digong sa kanila, lalong-lalo na yung mga OFW, ay eto mga kababayan, simple lang. Pagmamahal mga kababayan. Yun si Tatay Digong mga kababayan. Ikaw kabayan, sa tingin mo, magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan.